Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aalab ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Cagayan at Northern Luzon at sa buong Pilipinas. Mula sa DZYT 765 SMNI Radio News Center sa Tuguegarao City, narito ang inyong News Blasters. Sunshine News Blast. Ang oras natin ngayon ay alas 6:16. Yang oras na yan hatid sa RBC Cable. Sa ating mga balita, Palasyo, Pilipinas All System Go na sa paghuhos ng Asian Summit. Handa na ang Pilipinas sa paghuhos ng Association of South Asian Nation o Asian Summit sa Cebu sa susunod na buwan. Ayon ito ay sa Malacanang nitong Huwebes, ayon kay President
Presidential Commission Office under Secretary Claire Castro batay sa ulat ng chair ng National Organizing Committee na si Executive Secretary Ralph Ricto. Nakahanda na ang bansa para sa naturang aktibidad. Pinag-igting na pa ng Administrasyong Marcos ang paghahanda upang matiyak ang maayos at matagumpay na pagdaraos ng 2 summit ngayong taon. Kabilang nito ang 40th Asian Summits sa Mayo at ng 49th Asian Summit sa Nobyembre. Ayon sa palasyo, 3 pangunahing prioridad ang tutukan ng Pilipinas sa pamumuno nito. Ito ang peace at security anchors, prosperity corridors at people empowerment. Sunshine News Blast. Sa iba pa nating mga balita, higit ang 7,400 OFWs at pamilya nakabalik na sa Pilipinas sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan. Patuloy ang pag-uwi ng mga libong-libong overseas Filipino workers o OFWs mula sa gitnang silangan dahil sa umiigting ng tensyon at kaguluhan sa rehiyon. Ayon sa Department of Migrant Workers, mula Marso 5 hanggang Abril 23, 2026, umaabot na sa 7,408 OFWs at kanilang mga pamilya ang nakabalik sa Pilipinas. Sa kabuuan bilang 6,785 ang nakinabang sa government-funded repatriation program. Kabilang dito ang 5,409 OFWs at 1,376 dependents. Kabilang sa pinakahuling dumating nitong Huwebes ng umaga ang 212 OFWs at 16 dependents na sakay ng 3 commercial flights. Pagdating ng bansa, agad silang tinulungan ng pamahalaan kabilang ng pagbibigay ng tulong pinansyal, transportasyon, pansamantalang matutuluyan at reintegration assistance sa ilalim ng National Reintegration Network. Sunshine News Blast. Sa iba pa natin mga balita, Comelec na planong gawing requirement ang birth certificate sa mga tatakbo sa BSKA. Plano ng Commission on Election Comelec na obligahin ang mga kandidato sa 2026 barangay at sangguniang kabataang eleksyon na magsumiti ng birth certificate kasama ng certificate of candidacy. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, layunin nitong maiwasan ang kaso na misrepresentation at agad matukoy kung kwalipikado ang isang kandidato lalo na sa edad at citizenship. Dagdag niya, makakatulong din ito para maiwasan ang pagtakbo ng mga hindi Pilipino sa lokal at nasyonal na posisyon. Ipinihit ng Comelec na may sapat na legal na batayan para ipatupad ang naturang requirement. Itinakda ang filing ng COC para sa BSK mula September 28 hanggang Oktubre 5. Sa iba pa nating mga balita, ICC kinumpirma ang kaso laban kay PRRD, paglilitis sa crime against humanity tuloy na. Kinumpirma ng International Crimes Court o ICC ang mga kaso ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbubukas ng daang para sa pagkanyang paglilitis. Ayon sa Pre-Trial Chamber 1, may basihan ang indirect co-repatriation sa si Duterte sa umano'y mga pagpatay kaugnay ng anti-drug campaign mula 2011 hanggang 2019. Kabilang ng mga kaso ay hindi bababa sa 78 biktima sa 49 incident
mga insidente na bahagi umano ng mas malawak na kampanya ng karahasan. Giniit ng ICC, may widespread ang systematic attack laban sa mga civilian sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang alkade at pangulo. Tinanggi naman noon ng kampo ni Duterte ang mga paratang ay iginiit na walang direktang utos para sa mga pagpatay. Sunshine News Blast. Sa iba pa natin mga balita, Malacanang tinanggap ang desisyon ng ICC na ituloy sa trial ang kaso ni PRD. Tinanggap ng Malacanang ang desisyon ng International Crime Court o ICC na ituloy sa trial ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ginagalang ng pamahalaan ang hatol ng nakikita nitong hakbang para sa pananagutan at hustisya. Giniit ng palasyo, nakikinabang ang mga magkakabilang panig dahil nagbibigay sila ng pagkakataong ilahad ang kanilang ebidensya. Sinabi ng ICC na may sapat na batayan ang mga kaso ng murder at attempted murder kaugnay ng war on drugs. Kasunod nito, tuloy na sa full trial phase ang kaso habang mananatili si Duterte sa ICC detention sa The Hague. Sa iba pa natin mga balita, dipinsa ni Duterte sa ICC, fiction lang ang pagpatayan sa drug war policy. Iginiit ng abogado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Hoffman na napatunayan sa paglilitis sa International Trial Court o ICC na complete fiction o walang katotohanan ang paratang ng state policy na pumatay sa war on drugs. Ayon kay Hoffman, ang paggamit ng salitang neutralize ay hindi automatikong nangangahulugang pumatay at batay lamang umano sa hindi beripikadong testimonya ng mga saksi ng prosecution. Pinatikos din ng abogado ang kredibilidad ng mga testigo na anya ay hindi sapat na nasuri sa confirmation hearing ng kaso. Ginigiit ng depensa na sa paglilitis lilitaw na walang basihan ang allegation ng organisadong polisiya ng pagpatay sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Kasunod dito ay pag-aproba ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa mga kasong crimes against humanity laban kay PRRD kaugnay ng war on drugs. Kabilang sa mga kaso ang umano'y murder at attempted murder sa Davao City at ibang bahagi ng bansa mula sa 2013 hanggang 2018. Inutusan ng ICC ang pag-angat ng kaso sa full trial matapos makitang may sapat na batayan upang litisin si Duterte bilang indirect o co-perpetrator at posibleng responsible sa mga crime. Iba pa natin mga balita, Pilipinas, hindi pa rin babalik ang Pilipinas sa ICC Malacanang. Nilinaw ng Malacanang na nanatiling hindi papayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling sumali ang Pilipinas sa International Crime Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang posisyon ng Pangulo ay hindi nagbabago sa ngayon sa kabila ng desisyon ng ICC Appeals Chamber kaugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo, ang mga aksyon ng gobyerno ay batay sa umiiral na batas ng Pilipinas at pakikipag-ugnayan sa Interpol, hindi dahil sa utos ng ICC. Pinabulaanan din nito ang pahayag ng kampo ni Duterte na may kaugnayan ang pamahalaan sa jurisdiction ng ICC. Dagdag ng Malacanang, ang pagkakalas
pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong 2019 ay nanatiling epektibo hanggang iginit na patuloy na ginagalang ng international obligation sa tamang proseso. Sa iba pa nating mga balita, Marcos Jr. tatalima sa utos ng Korte Suprema sa isyu ng medical record ayon sa palasyo. Inihayag ng Malacanang nasusunod sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Executive Secretary Ralph Recto sa utos ng Korte Suprema na magsumite ng komento kaugnay ng petisyon humihiling sa paglalabas ng medical examination record ng Pangulo. Ayon kay Presidential Commission Office Undersecretary Claire Castro, kung ito ay utos ng korte ay agad silang susunod at maghain ng komento. Matatandaan na binigyan ng Korte Suprema 10 araw si Marcos at si Executive Secretary Ralph Recto upang magsumite ng komento. Ang petisyon ay inihain ng ilang individual kabilang si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na nanawagan din na ipaparelease ang resulta ng medical at mental fitness exam ni Marcos. Iginiit ng petitioner na ito ay usaping may transcendental importance at kaugnay ng kaligtasan na pamamahala ng bansa. Pinunto nila na may karapatan ang publiko na sa impormasyon hinggil sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, lalo na sa gitna ng mga isyu sa krisis ng bansa. Binanggit din nila ang ilang public appearances ng Pangulo at may allegation hinggil sa kanyang kalusugan bilang batayan ng kanilang hiling. Nauna nang sinabi ni Marcos na siya ay fully recovered mula sa diverticulosis at itinangging may problema sa kanyang kalusugan. Sunshine News Blast. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad ng brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379,
078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNR Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ipanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNR Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Muling nagbabalik ang SMNI Radio News Blast. Sunshine News Blast. Ang oras natin ngayon ay alas 6:33. Ang hatid na yan sa RBC Cable. Patuloy sa ating mga balita sa lokal, pinalakas na seguridad at serbisyo publiko pinatupad sa Tuguegarao City. Mas pinaigting ng lokal ng pamahalaan ng Tuguegarao City ang mga hakbang sa seguridad at serbisyo publiko ngayong araw bilang tugon sa patuloy na pagdami ng aktibidad sa lungsod. Ayon sa ulat ng Tuguegarao City Police Office, nadagdagan ang mga police visibility sa mga mataong lugar tulad ng palengke at transport terminal upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at biyahero. Wala namang naitalang malaking insidente ng krimen sa nakalipas na 24 oras. Samantalang nagsasagawa rin ang lokal na pamahalaan ng road maintenance sa ilang bahagi ng lungsod upang maiwasan ang aksidente, lalo na ang mga lugar ng madalas dumaan ang mga pampaserong sasakyan. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at sumunod sa ipinatutupad na traffic advisory. Sa iba pa natin mga balita, pinaghihinala ang leader ng kriminal na grupo na patay sa operasyon sa Isabela. Patay ang isang hinihinalang leader ng kriminal na grupo matapos ang sinagawang police operation sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa ulat, natuntun ng mga otoridad ang suspek sa bayan ng Santo Tomas matapos itong masangkot umano isang pamamaril sa karatig na lugar. Isinagawa ang dragnet operation na nagresulta ng pagkasukol at pagkakapatay ng suspek. Dalawa naman ang kanyang mga kasamahan na ang naaristo at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. Inahanda na rin ang kaukulang kaso laban sa mga ito ayon sa pulisya, at mga suspek ay kabilang umano sa drug watchlist ng mga autoridad. Dagdag pa natin mga balita lokal, suporta sa kabuhayan pinalakas sa Tuguegarao City. Naglunsad ng panibagong programa para sa maliliit na negosyante ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City bilang bahagi ng pagpalakas ng lokal na ekonomiya. Sa pakipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office at ng Public Employment Services Office PISO na mahagi ng puhunan at livelihood kits sa piling residente mula sa iba't ibang barangay, kabilang ng mga ipinamahagi ang kagamitan para sa food vending, sari-sari store at iba pang maliliit na negosyo. Ayon sa mga benepisyaro,
Malaking tulong ang naturang programa upang makapagsimula o makapagpalago ng kanilang kabuhayan. Layunin din ng mga lungsod na babawasan ang kawalan ng trabaho at mapataas ang antas ng kita ng mga pamilya. Sa ating pang mga balita, irigasyon sa Isabela pinapalakas para sa parating na ng taniman. Pinaigting ng mga otoridad ang rehabilitasyon at paglilinis ng mga irrigation system sa lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa susunod ng cropping season ngayong 2026. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA, isinasagawa ang desilting at pagkukumpuni ng mga kanal upang masigurong sapat ang supply ng tubig para sa libu-libong ektarya na sakahan, lalo na sa mga taniman ng palay at mais na pangunahing produkto ng lalawigan. Malugod namang itong tinanggap ng mga magsasaka na umasa mas mapabuti ang kanilang ani sa pamagitan ng pag-ayos ng patubig. Ayon sa kanila, malaking tulong ang proyektong ito upang maiwasan ang kakulangan ng tubig lalo na sa panahon ng tag-init. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasahim papawid mula sa Premier Ipanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad ng brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diverson Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment,
Supplies and Services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNR Radio, Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNR Radio, Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo